O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, ang title ng ating anime ay laging nakalagay sa itaas ng video. Sa isang bar ay masayang naglalasing si Yamashita at nagpapasalamat siya kay Omed dahil sa pagkapanalo nila laban sa mga Cur. Dumating si Kaide at sinabing tigilan ni Yamashita si Omed dahil para siyang bakla at masama ang tingin ng ibang businessman. Sinabi ni Kaide na pumunta ng klinik si Oma at magpa-doktor nang biglang dumating si Rihito na sinabing silang dalawa lang ang maglaro ng doktor-doktoran sa kwarto. Biglang niyakap ni Carla si Oma at sinabi nitong magpakasal na sila dahil malakas talaga si Oma. Pero pinigilan sila ni Kaide at sinabing bata pa sila. Ngunit kalaunan ay biglang natamba si Oma at nawalan siya ng malay. Naalala niya ang nakalipas nang pinalibutan siya ng mga yakuza para patayin. Pero dumating si Nico at niligtas siya sabay turo sa bata kung ano ang dapat gawin sa buhay. Dinala siya sa klinik at inisikaso ng doktor na BTS. Sinabi ng doktor na may kakayahan si Oma para pabilisin ang tibok ng puso nito. Ngunit nasisira naman ang katawan nito. Samantala ay nag-usap ang mga president ng mga not-along players at nagtanong ang isa kung pwede ba ang reserve fighter. At sinabi naman ng kausap na pwede basta gusto ng fighter. Sa swimming pool naman ay nag-uusap sina Rhino at Tamari at nagpapayabangan na ang kanilang fighter ang mananalo. Aalis sana si Tamari pero niyakap siya ni Rhino at kiniliti. Muling nag-resume ang tournament at ang maglalaban ay sina Takeshi at Reinhold. Sinabi ni Takeshi na handa na daw siya sa laban. Pinakita ang pagkapanganak ni Takeshi na mabigat at malaking bata. Mayroon daw siyang Superman syndrome na natural na lakas kaya sa isang suntok ay knockout ang mga kalaban niya. Pinakita naman si Reinhold na kinakausap ni Katsumasa na boss nito. Sinabi ni Reinhold na siya ang pinakamalakas na tao dahil sa paggamit nito ng mga drugs. Isang kamay lang niya sa maraming weights. Mabilis din siya at kayang-kaya na hilahin ang umaandar na loader. Habang busy ang mga tao sa arena ay nasa klinik ang mga bida at wala pa ring malay si Oma. Ipinakita ang president na boss ni Takeshi at ng tagapagmana nito. Nagpunta sila sa facility kung saan tinatago nila ang batang Takeshi na naglalaro ng computer game. Pero sa lakas ng bata ay nasisira nito ang titanium controller. Kinausap ng uncle ni Takeshi ang bata at sa isang park ay sinabihan nito si Takeshi na huwag pigilan ang lakas. Nagpasuntok siya sa bata pero dahil sa lakas ng bata ay lumipad ang uncle at nawalan ng malay. Ngunit ang tito niya ang nagturo sa kanya para makontrol ang lakas niya. Ngunit nakaramdam ng takot si Takeshi nang makaharap si Reinhold dahil ito daw ang isang mas malakas sa kanya. Nagkasuntukan sila at nagbunggo ang kanilang mga kamao, kaya nag-vibrate ang stadium. Pero sinabi ng mga nanonood na feeling nila ay si Reinhold ang mananalo sa kanilang laban. Swerte naman ni Mutebad dahil marami siyang pinapalong malambot. Sinuntok ni Takeshi ang tiyan ni Reinhold na nasaktan kaunti pero bumawi din ito. Kaya napaatras si Takeshi, saka pa siya binuhat ng kalaban at inuntog sa pader. Nakaatake pa rin ng mga suntok si Takeshi pero muli siyang nasuntok sa mukha. Nagsalubong silang muli at walang tigil na nagsuntukan sa mukha at katawan. Mas mabilis sumuntok si Takeshi pero nakakasangga si Reinhold. Pero muling napa-atras si Takeshi saka pa siya binayo patamba sa lupa. Nanonood si Fang at alam niyang mas matatalo si Takeshi kung walang secret weapon. Pero biglang naitapon pa atras si Reinhold dahil ginamit ni Takeshi ang blast core technique nito. Tinatago niya ito para sana kay Fang. Pero nagamit niya ito dahil malakas si Reinhold. Tinulak niya si Reinhold na parang toro. Pero tinapon siyang parang sako. Aatake sana ulit si Reinhold pero nakastan si Takeshi kaya ito biglang umatras. Nais manalo ni Takeshi at kalabanin si Fang kaya muli niyang ginamit ang blast core at sinuntok sa tiyan si Reinhold. Ngunit nakaligtas ito at niyakap na parang uhaw na bakla si Takeshi. Saka sinabi ni Reinhold na nakalkula daw nito ang puwersa ng suntok ni Takeshi. Agad siyang nagpalit ng angle at distance para mabawasan ang impact, kaya nahuli si Takeshi. Ipinakitang mahilig din palang mag-aral si Reinhold kaya hindi lang siya puro muscle. May utak din. Muling nag-blast core si Takeshi at nakalaya sa matinding pagkakayakap ni Reinhold. Sa kaubod lakas pa niyang sinuntok ang tagiliran ng German. Pero nag-headbutt ang kalbo, saka inuntog sa pader si Takeshi. Ginawa itong pang-araro at sinuntok ng malakas at wasak ang lupa. Parang toro na dinaluhong ni Reinhold ang kalaban na bumalandra sa pader at samuka ng dugo. Naisip ni Takeshi na natalo siya kay Fang at tinawag siyang sisiw. Kaya muli itong tumayo at sinabayan ang pag-atake ni Reinhold. Sinipa siya ni Reinhold pero sinabayan niya ito ng sangga at blast core na sipa. Saka nag-ground kick pa siya at sabog ang panga ni kalbo. At nanalo si Takeshi. Natalo na ang kumpanya ni Katsumasa. Ngunit hindi pa rin siya natalo dahil mayroon pa siyang mga hawak sa leeg na boss ng ibang kumpanya.
Pagkatapos ng laban ay sinabi ni Takeshi sa tito nito na nabali ang kanyang paa at nakita na ng iba ang tinatago niyang blast core. Kaya mahihirapan na siyang manalo sa finals. Kinausap naman ni Temari si Shikano at sinubukang hingi ng suporta nito. Ngunit hindi ito payag kaya nagkaroon sila ng pastahan kung sino sa kanilang fighters ang mananalo ay iyon ang masusunod. Dinalhan ni Haruo si Sekibayashi ng pinabili nito. At sinabi ni Sekibayashi na tuturuan niya ito ng pro wrestling. Nang marinig nila ang mga tao na tinatawag ang kanyang pangalan ay saka sila lumabas. Ang kalaban niya ay yung palaging tumitira ng mga chicks na si Muteba. Naalala ni Temari ang nakaraan nang binayaran nito si Muteba para sa safety ng kanyang mga produkto. Mahilig pala sa fashion si Muteba maliban sa chicks, at siya daw ang pinakamalakas na tao sa Africa. Inatake ng mga terorista ang barko ni Temari kaya tumalon si Muteba sa chopper na walang parachute. At sa loob lang ng 2 minuto ay nagawa niyang makarne ang grupo ng terorista. Na-impress si Temari dahil nagawa ni Muteba ang misyon sa kahit anong paraan. At dito na siya naging fighter ng kanilang kumpanya. Nang ipapakilala na si Sekibayashi ay biglang nagka-warning at sinabi ng announcer na napalitan si Sekibayashi. Saka pinakilala ang bagong fighter na si Marvelous Seki. Pero ito rin lang si Sekibayashi na nag-makeup lang. Sinabi ni Kaneda na brutal wrestler daw si Marvelous Seki kumpara sa normal na Sekibayashi. Pag-umpisa ng laban ay mabilis na tinusok ni Muteba ang mata ni Seki. Pero iba pala ang natusok niya dahil sa pisngi. Kaya napangiti si Seki at na-smash ang kalbo. Saka ito pinagbubugbog gamit ang wrestling technique nito. Dahil sa bigat ng mga suntok ni Seki ay hindi makalaban si Muteba na napapa-atres. At hindi sapat ang pangsangga nito. Nanonood din ang sumo wrestler na tinalo ni Seki at manok niya si Seki. Niyakap ni Muteba si Seki. Pero nahuli ni Seki ang kalbo at ginamit ang wrestling move at nagawang mapatamba silang pareho. Ngunit nakalaya si Muteba at sinabing subukang sabunutin ni Seki ang buhok niya. Kaya pinasok ni Seki ang daliri sa tenga ni kalbo at sinapak ito kaya nagdugo. Dahil echolocation ang paningin ni Muteba ay naalag kaunti ang paningin niya. Ngunit paglapit ni Seki ay sinipa niya ito sa paa at nasaktan ang wrestler. Sinuntok ni Muteba ang mukha ni Seki saka ginawa itong punch-in bag dahil hindi umiilag. Na-headbutt ni Seki si Muteba kaya natanggal ang ngipin nito. Kaya napailing na lang si Muteba na biglang nagpalit ng boxing stance. Saka sinuntok-suntok nito ang tagiliran ni Seki. Hindi naman makasabay ang wrestler dahil mas mabilis si Muteba. Dahil mercenary ay madaling maka-adapt sa battlefield si Muteba at muling nasipa ang tuhod ni Seki. Pinatid niya ang wrestler saka na-finger ang mata nito. Pero same spot ang natama ng daliri. Chick boy pero hindi marunong mag-shoot sa butas. Nahuli ni Seki ang kamay ni Muteba na panay ang suntok kay Seki. Pero sa distansyang iyon ay hindi na iniinda ni Seki ang suntok ni kalbo. Sa halip ay si Muteba ang nabugbog. Sinusubukan pa ni Muteba na paulit-ulit tusukin ang mata ni Seki. Pero natatawa lang ang wrestler na buong lakas na sinapak ang tenga ni Muteba sabay tusok. Kaya nabingi si Muteba at malaya siyang na-stun ni Seki. Inipit din siya sa lupa. At binuhat saka na suplex at nagsuka ng dugo. Masaya si Seki na nagpapasikat sa mga tao samantalang nawawala ng kontrol si Muteba na hinahanap siya. Aatake sana ng pang-finale si Seki pero bigla siyang na-finger sa tenga. At sinabi ni Kalbo na magaling din siyang artista. Saka sa isang death blow lang sa dibdib, ay biglang nagsuka si Seki ng dugo at epic siyang bumagsak. Sa unang bahagi pa lang ng kanilang laban ay na-set up na ni Muteba ang kanilang laban na kunwari pagtusok sa mata ang pakay. Pero naghintay lang ito ng pagkakataon para ma-execute ang balak kay Seki. Aalis na sana si Muteba pero muling tumayo si Seki para lumaban kaya nagulat ang lahat. Ipinakita ang nakaraan ni Seki na lumaki siyang siga at patapon at palaging nakikipag-away. Pero nang mabugbog siya ng isang pro wrestler ay doon nagbago ang lahat. Hanggang ma-inlove siya sa wrestling at lumakas ng lumakas. Nagsanay siya araw-araw kaya kahit nang mamatay ang master niya ay hindi siya nagpunta ng burol para lang mag-training. Tumayo at naglakad pa abante si Seki, kaya agad siyang sinalubong ni Muteba. Pero binugahan ng wrestler si Kalbo at agad na binalibag sa lupa. Naisip ni Muteba na kagalang-galang ang kaharap at gagamitin lahat ng fighting skill. Pero hindi na makagalaw si Seki, kaya binalibag siya ni Muteba at pinatungan sa kabanilangan ng 3. Sa paraang ito pinakita ni Muteba ang paggalang kay Seki at sa paraang wrestling niya ito tinalo. Kahit bagbog si Seki ay nagawa pa ring makabangon sa tulong ng apprentice. Kalaunan ay sinabi ni Muteba na pwede niyang patayin si Seki pero hindi niya ginawa. Lalo na at alam niyang nagpigil ito sa pagtusok sa tenga niya. Nang mawala kasi ang pandinig niya ay ginamit naman niya ang pang-amoy para makita ang kalaban. Ang next na maglalaban ay sina So at Ray.
Ang pinaglalaban ni So ay ang kanyang maliit na baryo. Iniipit ni Katsumasa ang boss nila na kung hindi sila manalo ay sisirain ng gobyerno ang baryo nila at gagawing electric dam. Dati namang killer si Ray at ang target niya ay si Rhino dati. Pero pinakitaan siya ng babae ng matambok na malambot kaya nagbago ang isip ng lalaki at iniwan ang pagiging killer. Naunang nagpasuntok si So pero sumipa din agad na nailagan ni Ray. Gumamit ng illusion step si Ray na mabilis at sinuntok ang likod ni So. Maraming beses na nasusuntok ang katawan ni So dahil sa mas mabilis na pag-atake ni Ray. Pero walang gaanong epekto sa katawan ng Ong-bak. Umatake pa si Ray pero nagawa na itong mailagan ni So. At nang muling susuntok si Ray ay nag-headbutt attack si So na kinasira ng lupa. Pero nakailag si Ray. Kung may armas lang daw sana ay tapos na kanina pa ang laban at panalo na si Ray. Nagmula si Ray sa mga killers na sinanay ang kamao at paa para pumatay. At dahil matibay ang kalaban nito ay nagpasya siyang gagamitin ang teknik na ito. Nag-iba ng stance si Ray at unti-unting nilapitan si So. Sumugod si So pero mabilis siyang ginamitan ni Ray ng spirit style haze technique nito. Maraming beses na nasuntok sa mukha at ulo si So pero nagagawa pa rin itong makasipa at suntok kay Ray. Kaya nag-crack ang buto ni Ray. Nakita ng mga nanonood na fighters at doktor na accurate ang pagsuntok at pag-atake ni Ray pero nagkataon lang na makapal ang bungo ni So. Umatake naman si So ng mga suntok pero mabilis lang na nakakailag si Ray. Kunwari tutuhurin ni So si Ray na sumangga. Pero hinawakan pala siya ni So at ginamit ang headbutt. Pero sinangga ni Ray ang ulo at si So ang nasaktan. Saka mabilis pang pinagsusuntok ni Ray si So na nauntog-untog ang utak sa sariling makapal na bungo. Walang tigil sa pagsuntok si Ray saka pinahigan niya si So at nagtataka kung anong dahilan nito para maging matatag. Sa isip ni So ay iniisip niya ang bayan, kaya patuloy siyang lumalaban at pinagsisipa ang paa ni Ray. Muli silang nagsalpukan at nasuntok ang panga ni So at ito ang bumagsak. Kaya ang nanalo sa laban ay si Ray. Kahit nanalo si Ray ay naisip niyang kailangan niyang mag-upgrade sa fighting style niya para hindi ulit siya mahirapan. Binisita ni Kowloon si So at sinubukang palakasin ang loob para muling lumaban. Pero sinabi ni So na hindi na siya makakalaban pang muli. Nainis si Kowloon na umalis na inakalang bakla si So. Pero hindi niya alam ang mas malalim na rason. Sa kinaroroonan ni Katsumasa at mga kasama nito ay nag-aalala ang isa dahil natalo na lahat ng mga fighters nila maliban lang sa isa pa. Pero sinabi ni Katsumasa na ang lahat ay naaayon sa plano nila. Ang sumunod na laban ay sa pagitan ni Setsuna at Kuroki. Sinabi ni Kuroki na kilala niya ang may-ari ng fighting style ni Setsuna. Na pinatay ng sarili nitong student. Wala daw sa mood si Setsune kaya pag-umpisa ng laban ay bigla siyang naglaho-laho saka umatake. Pero nababasa ni Kuroki ang bawat galaw niya at nakakasangga nito. Dating magkaibigan ang master ni Setsuna at ni Kuroki. At ang teknik na gamit nila ay mula sa ancient fighting style na extinct. Ngunit muli itong sinaliksik ng kaibigan ni Kuroki at tinuro kay Setsuna. Patuloy sa pag-atake si Setsuna na nagpapaikot-ikot kay Kuroki. Pero madali lang nasasangga ni Kuroki ang mga sneak attack ni Setsuna. Iniiwasan din ito ang teknik na nakakasira ng katawan. Sa pagdepensa ni Kuroki ay nakakagawa siya ng perfect circle sa kinatatayuan na kinagimbal ng mga nanonood. Muling umatake ng diretso si Setsuna. Pero gamit lang ang isang kamay ay pinagsasangga ni Kuroki ang mga suntok ng bakla. Nahuli ni Kuroki ang kamay ni Setsuna saka ito pinatid at susuntukin sana. Pero pinalipad siya ni Setsuna paatras. Saka biglang nagbago ang fighting style ni Setsuna na patuloy ang pag-atake kay Kuroki na patuloy lang din ang pag-ilag. Ipinakita ang nakaraan ni Setsuna. Anak siya ng isang durugista na may sakit. Nag-hire ito ng prostitute para gumawa ng bata na kadugo niya kung saan siya kukuha ng internal organ para matanggal ang sakit. Nang araw nakakatayi na siya para kunin ang lamang loob ay iniligtas siya ni Oma. At doon niya unang nakita ang bida. Kaso ay isang demon god ang tingin niya dito na ginawa niyang idolo. Sa paglaki ay naging isa siyang prostitute na lalaki. At nang matagpuan ang ama, ay pinatay niya ito para kunin ang lahat ng ari-arian ng drug lord na tatay. Ginamit niya ang pera para hanapin si Oma. Pero nadismaya siya nang makita niya itong tinuturuan ni Nico at hindi mukhang god. Kaya naghanap siya ng paraan kung paano lalakas at malapitan si Oma nang walang balakid. Nakita niya ang naging teacher niyang nagturo sa kanya ng blink technique. At sa unang training nila ay mabilis niyang naintindihan ang turo ng master. Patuloy ang pag-atake ni Setsuna kay Kuroki at unti-unti niyang nasasaktan ang karate master gamit ang weird nitong teknik. Sa isip ng matanda habang umiiwas ay magaling daw si Setsuna, ngunit sayang lang dahil baliw na ito at hindi na normal na tao. Samantalang sa isip ni Setsuna ay nais niyang patayin ang kalaban. Nagdesisyon si Kuroki na tapusin na ang kalaban nito dahil naaawa na rin siya.
Pag-atake ni Setsuna ay tinusok ni Kuroki ang kamay nito gamit ang matalim na daliri. Pero nagkaroon ng pagkakataon ang bakla na mabali ang pang-finger ni Kuroki. Pagtalon ni Kuroki ay sinira ni Setsuna ang lupa kaya natamba ito sa pagbagsak. Aatake sana ang bakla pero natusok-tusok ito sa tiyan. Pero mababaw lang, kaya namamanyak si Setsuna na ang tingin sa kalaban ay si Oma. Ginamit ulit ni Setsuna ang teknik at nagpaikot-ikot sa karate master. Pero madali na lang naiilagan ni Kuroki. Nagawa pa ring makalapit ng bakla pero siya ang tinusok ni Kuroki sa tiyan gamit ang kamay nito. Inakala daw kasi ni Setsuna kung nasira na ang right hand ni Kuroki pero nagkamali siya. Lalong kinalikot ni Kuroki ang laman loob ng bakla kaya siya lalong natsuba chenes. Biglang pinatoles ni Setsuna ang kamay nito na parang tuka ng manok na pula. Umatake siya pero humugot ang karate master at sumangga gamit ang braso. Saka nag-headbutt at nag-swipe sa baba. At bago pa matamba si Setsuna ay sinaksak na siya ng matanda gamit ang Devil Lance posture. Kaya natamba si bakla na natusok sa puso at deadball ang pusong bato. Nanalo nga si Kuroki, pero sa morgue ay nagulat sina Matsuda at Shien dahil buhay pa si Setsuna. Saka nahilo na nakapose si Matsuda. Sinabi ni Setsuna na mahal na daw niya ang dalawang babae na parang mga kapatid. Tulad ng master niya dati na pinatay din niya. Humingi ito ng tawad sa pagkatalo saka din umalis. Kaya natakot si Shien dahil baka nabuksan daw niya ang Pandora's box. Nagtataka ang mga tao kung paano pa nabuhay ulit si Setsuna pagkatapos siyang saksakin ni Kuroki. Pero napagtanto ni Rihito na iniiwas ni bakla ang puso nito. Na alam din ni Kuroki kaya niya sinira ang kamay ni Setsuna para mabawasan ang lakas ng twisting palm technique nito. Nais maging master ni Rihito si Kuroki pero sinabi ng matanda na mahina pa si Rihito para maging student niya. Kaya manood na lang daw ito muna para matuto. Tinawag ni Nogi si Hitsumi at sinabi nitong hindi pa nila kilala kung sino ang kalaban niya. Dahil namatay ang fighter ng kumpanya na kalaban nilang si Bando. Sinabi ni Hitsumi na mananalo daw siya at si Nogi ang susunod na Kengan chairman. Tinawag sa ring ang mga susunod na lalaban. Naunang pumasok si Hitsumi, at nagulat sila nang pumasok ang kalaban nitong si Bando na buhay pa pala. Lalong nagulat si Dr. Quack Quack dahil alam niyang dangerous ang lason na ginamit niya kay Bando. Pero napagtanto niya ang salarin. Tinutukan ng boss detective si Furumi dahil sa panggamot nito kay Bando. Kaya nagpalusot si Furumi na pharmaceutical ang negosyo niya. Nanonood si Takeshi at dalawang fighter lang ang tumalo sa kanya, sina Fang at Hatsumi. Nagsimula ang laban ng dalawang fighter at nang aatake si Bando ay umiilag si Hatsumi. Hindi kasi martial artist si Bando kaya ang pagpatay lang sa kalaban nito ang alam. Sumayaw-sayaw si Hatsumi sa harap ni Bando na pinagtaka ng mga manonood. Dahil masasayang lang ang lakas nito sa katatakbo. Umatake si Bando ng hampas bata, kaya tinusok ni Hatsumi ang mata ni Bando. Kaya nakascore ang Chick Boy. Pero hindi gaanong pumasok ang daliri kaya nakakakita pa rin si Bando. Muling umatake si Bando at biglang sumabog ang lupa na kinatatayuan ni Hatsumi. Kaya nagulat ang mga manonood. Maraming beses na umilag-ilag si Hatsumi dahil sa pag-atake ng hampas ni Bando. At siya lang at iba pang high-skill fighter ang nakakakita nito. Pinag-aralan daw ni Hatsumi ang mga napatay ni Bando na hindi man lang nakalaban. At kung bakit di siya namamatay kada binibitay siya noon. At nalaman niyang kaya ni Bando na ihiwalay ang buto sa kamay at elastic ang kamay nito. Ngunit hindi ito makita ni Sayaka at ng Negro. Patuloy sa pag-aerobic si Bando gamit ang elastic hand nito. At sa isip ay alam niyang tinet-testing lang siya ni Hatsumi kaya hinampas pa niya lalo ang kalaban. Nakakailag si Hatsumi pero nagawa ni Bando na palitan ang direksyon ng hampas kaya nakuha ang ulo ni Hatsumi. Pero nagawang umikot ng Chick Boy at nabawasan ang impact. Kunwari hahampas ang kanang kamay ni Bando. Pero ang kaliwa pala na inilagan pa rin ni Hatsumi. Patakbo na nakalapit si Hatsumi at nahawakan ang kamay ni Bando at sinubukang baliin pero parang ahas ito. Kaya tumakas siya at iniwan ang polo. Sinabi ni Bando na hindi siya tinatabla ng Aikido at muling hinampas-hampas ang kaharap. Pero mabilis na nakakatakbo si Hatsumi. Dumiretso si Hatsumi kay Bando, na mabilis nagbitaw ng straight punch. Pero sinalag ito ni Hatsumi na nakangiti, dahil sinalo at pinutol nito ang buto. Saka nilock ni Hatsumi ang likod ni Bando at muling pinutol ang mismong buto. Sumuntok si Bando gamit ang ibang kamay pero nasalag ito ng Chick Boy. Patibong lang pala ni Hatsumi ang kunwari pag-lock sa kamay ni Bando kanina. Sa kanya hinila ang kamay ng kalbo sa ere at buong lakas na itinanim sa lupa. Kaya nanalo si Hatsumi at masaya ang mga fans maging ang boss police. Pero hindi pa patay si Bando dahil tinago nito ang ulo sa loob ng katawan.
Pero madami daw itong bali kaya kung nais daw siyang patayin ay ito na ang oras. Pero hindi interesado si Hitsumi. Sinabi ni Bando na hindi niya agad ginamit ang teknik sa first round dahil alam niyang he can manage. Pero dahil magaling ang nakalaban niyang doktor noong una ay sinigurado na niyang manalo sana sa second round. Pero talo pa rin siya. Masaya naman si Nogi dahil nanalo si Hitsumi at nasa maganda itong physique para talunin si Fang. Samantala ay nagpa siya si Yamashita na umatras na ang kanyang corporation dahil sa sitwasyon ni Oma. Sa next fight ay paborito ng mga tao si Fang dahil ito ang pinakamalakas. Pinakilala ito ni Sayaka at tatawagin sana ang kalaban ngunit agad na nasa ring na si Kowloon. Samantala ay nag-usap si Nararuma at Kitahara at nagpustahan sila ng mataas na halaga. Sa ring ay umasta si Kowloon ng boxing style nito na tinularan ni Fang. Kaya naiinis si Kowloon. Nagpalitan sila ng boxing punches at pareho nilang naiiwasan ang pagsuntok ng bawat isa. Nabigyan ng pagkakataon si Fang na suntukin si Kowloon. Ngunit umikot lang si Kowloon kaya hindi siya nataman at nag-counter punch pa siya sa mukha ni Fang. Kaya napa-atras si Fang na nagwiggle ang tuhod. Muling umatake si Kowloon at pinagsusuntok si Fang sa mukha. Saka nagbigay ng power punch sa tiyan na kinahilo ni Fang. Nagtataka ito kung bakit kalaban niya sa ring si Kowloon na patuloy sa pagsuntok sa kanya. Nawalan pala ito ng malay pero nakabawi agad. At natuwa siya dahil kalaban niya ang malakas na Kowloon. Kunwari manghuhuli ng itlog at mangbabakla si Fang, pero sumuntok ito na nasangga ni Kowloon. Patuloy sa pagsuntok si Fang na muling nasaktan sa tagiliran. Hindi daw gumagamit ng ibang fighting skill si Fang dahil boxing ang nais nito. Sa pagtagal ng laban ay patuloy lang sa paggamit ng boxing si Fang pero hindi siya makatama kay Kowloon. Hindi rin siya makasipa dahil hindi siya binibigyan ng pagkakataon ni Kowloon. Sa tagal ng laban ay patuloy lang sa pagsuntok si Kowloon at panay depensa lang ang ginagawa ni Fang. Kaya napilitan niyang palitan ang fighting style niya at sinangga ang suntok ni Kowloon na natamba sa lupa. Sumayaw-sayaw si Fang na parang go-go dancer, na tinawag ng iba na sistema fighting stance na mula sa Russia. Pero nakita ito ni Hitsumi na hindi sistema, kundi ay original fighting style lang ni Fang. Umabante si Fang na sinuntok ni Kowloon sa abs, pero para itong tubig na nakaiwas. Saka tinamba si Kowloon, mabilis pa itong umiwas, at nagawa nitong masangga ang suntok ni Kowloon. Hinawakan ni Fang ang braso ni Kowloon kaya pumutok ang noo nito. Kaya bumawi ng headbutt si Kowloon. Sinabi ni Fang na gamitin na ni Kowloon ang galing nito sa Muay Thai dahil hindi naman siya nagpipigil sa laban nila. Kaya napangiti si Kowloon at sinabing talagang gagamitin niya lahat ang armas. Saka mabilis na nag-combo, kaya depensa ulit ang ginagawa ni Fang. Tinuhad pa nito ang ulo ni Fang na binalak mang bakla. Nahuli ni Fang ang kamay ni Kowloon, pero nakawala ito. At patuloy na pinagsusuntok si Fang na hindi makasabay. Noong bata pa daw si Kowloon ay magaling na siya sa Muay Thai. Ngunit pagtagal ay nakita niyang may kakulangan ang Muay Thai. Kaya pinag-aralan din niyang magboxing. At confident siya sa pagsuntok at sipa kay Fang. Ngunit galit si Fang na tinulak at sinuntok ang napaatras na Kowloon. Umatake si Fang na sinuntok ni Kowloon pero mabilis hinuli ang kamay at inapakan ang paa ng kalaban. Nagsabayan sila ng suntok pero mas mabilis si Kowloon na nakatama sa ulo. Umabante si Kowloon na patuloy sa pagsuntok at sipa kay Fang. At sa isip nito ay seryoso na siyang ibigay lahat na parang buhay ang nakataya. At ginamit nito ang nakakasugat na suntok sa leeg ni Fang. Pero mababaw lang ito kaya malakas pa rin si Fang na sinabayan siya sa suntukan at pagsipa. Pero mas panay sangga ang ginagawa ni Fang dahil sa walang tigil na pagsuntok at sipa ni Kowloon. Dahil sa madaming tinanggap na patama ay nanlambot ang kanang kamay ni Fang. Kaya sinamantala ito ni Kowloon ng malakas na suntok. Pero biglang pinatigas ni Fang ang muscle at sinuntok ang mukha ni Kowloon. Pero nagawa pa ring makakounter ni Kowloon sa panga ni Fang. Pero nakatayo pa rin ito na pinagtaka ni Okubo. Kalaunan pa ay napagod na ang dalawang fighter at naabot na nila ang sukdulan ng kanilang lakas. Nagpalitan sila ng suntok at sipa. At nang sumuntok si Kowloon ay siniko ito ni Fang kaya nag-crack ang kamao nito. Napaatras ng malakas na suntok si Kowloon pero muling nakakounter. Napaatras siya at binasa niya ang pag-atake sana ni Fang na inakala niyang suntok. Pero ginamit ni Fang ang teknik ni Okubo na pangbakla at niyakap at tinapon si Kowloon. Saka sinipa ito sa panga, kaya knockout na bumagsak si Kowloon sa lupa. At natapos ang laban nila kung saan panalo pa rin si Fang. Nang mag-isa na lang si Fang ay feeling nanalo lang siya dahil sa tactics niya. Alam niyang nasira ang kamao ni Kowloon nang tumama sa siko niya. Hindi daw niya maitanggi na natatakot siya noong kalaban si Kowloon. Dahil natalo ay inilipat na ng Thailand King ang pera sa account ni Kitahara.
Saka sila magkasamang pupunta daw sa party kung saan maraming chicks. Sa isip ng Tai King ay kailangan nitong paluin sa puwet ang trusted subject nito dahil sa pagkatalo. Kahit natalo at nasira ang kamao ni Kowloon ay nais pa rin nitong mas lumakas. Samantalang napagtanto naman ni So ang susunod na gagawin dahil sa nakitang improvement sa galing ni Kowloon. Sa kwarto ng walang malay na Oma ay sinabi ni Yamashita kay Dr. BTS na aatras na siya dahil wala siyang balak palitan ang fighter na si Oma. Habang umiinom at nagre-relax ang mga chairman at fighters ay tinawag sila sa intercom na magpunta ng main hall. Nagpunta nga sila dahil akala nila kung may bagong pasabog si Kitahara. Ngunit nagulat sila nang dumating ang maraming tao ni Katsumasa kasama siya. At sinabing papalitan niya ang Kengan chairman na si Kitahara. Inilabas din nila ang dalawang naunang chairman na nahuli nila. Biglang pumasok si Kitahara kasama ang iba pa, at ang maraming tao nito. Nakita ng bodyguard ni Kitahara ang sitwasyon, kaya naglabas ito ng kutsilyo para matuli si Katsumasa. Pero bigla siyang sinipa ng Allahu Akbar na Hassad. Bago pa pala ng Kengan match ay balak na ni Katsumasa na agawin ang Kengan Authority. Napalibutan na ng mga tao nito ang isla at pinakita rin sa screen ang mga dating kasama niya na ginawa niyang hostage dahil sa pagkatalo sa laban. Nagbanta itong sasabog silang lahat doon kapag hindi sinuko ni Kitahara ang pagiging chairman kay Katsumasa. Maging ang ibang mga fighters ay inaatake din ng mga goons ni Katsumasa. Inutusan ni Adam si Kaneda na itakbo si Cosmo dahil naka-wheelchair pa rin ito. Maging si Takeshi at sina Hajime ay biglang pinaikutan ng mga gangster na nakadamit ng puti. Samantala ay hinihintay pa rin ni Yamashita ang paggising ni Oma. Pinakita ang nakaraan ni Oma na hinamon niya at kinalaban ng isang boss ng nagbebenta ng shabu. Dahil siga ay pinagbigyan niya ang bida at naglaban sila. Madali lang natamba si Oman na kahit lumalaban ay nasaktan pa rin ang mukha. Kaya nang makawala siya ay nagbasag siya ng mga bote at kinalat sa lupa para hindi na sila makapaglaro ng baklaan. Muli silang naglaban at dahil sa lakas ng suntok ni Oma ay akala ng kalaban kung may hawak itong bato sa kamay. Kunwari manghuhuli ng ibong may buhok si Oma, kaya na-fake ang kalaban na nasuntok sa mukha. At natalo na bumagsak. Naroon lang pala si Nico na ginawang exam ang pakikipaglaban ni Oma. Kalaunan ay nagpunta sila ng Naka-Forest kung saan wala daw mga hayop na nabubuhay dahil sa kakaibang magnetic field nito. Dito nagsanay si Nico kung saan niya natutunan ang Nico style. Tinanggal ni Oma ang bag at jacket pero pinagbawal ni Nico na tanggalin ang weight sa dalawang kamay nito. Excited si Oma at mayabang para sa training nito. Sinabi ni Nico na labanan siya hanggang makatama ng isa. Akala ng bida kung nagbibiro ang master pero sinuntok ang tiyan niya at inasar. Kaya galit na umatake si Oma pero hindi man lang nakatama hanggang sa pagsapit ng gabi. Bagbog siyang iniwan ni Nico na sinabing magpahinga muna siya. Feeling ni Oma ay hindi niya maigalaw ang katawan at mga paa at kamay. Pero ninais niyang gamutin ang sugat at kumain at matulog. Pero bumalik si Nico na muli siyang binugbog ng buong magdamag dahil araw at gabi pala ang training niya. Kinabukasan ay patuloy siyang binugbog ni Nico at maagang nawala ng malay. Paggising niya ay kumain siya ng centipede. Pero Yaki huwag tutularan. Sa mga sumunod na araw ay nagagawa niyang malabanan si Nico pero talo pa rin siya sa galing ng master. Biglang nagulat si Yamashita sa kalabog sa labas. Naitapon pala si Haruo ng isang tao ni Katsumasa. Nakatanggap ng tawag si Katsumasa na kontrolado na nila ang buong isla. At sinubukang kunin ang opinyon ng iba pang mga chairman. Pero lahat ng mga ito ay ayaw sumali sa bugok na plano ni Katsumasa. Biglang napatawa si Ryoker. Dahil natiktikan pala nila ang plano ni Katsumasa. Biglang lumabas ang mga Ker Killers kasama si Ryan at pinatay nila ang ilang guards ni Katsumasa. Sinabi nitong tinawag na niya ang iba pang Ker sa isla. Isa sa mga tao ni Katsumasa ang naglabas ng espada na sinabing kapag namatay si Kitahara ay panalo pa rin sila. Nais itong labanan ni Ryan, pero sinabi ng isang malaking tao na siya ang lalaban. Tinusok ng may espada ang bodyguard na hinawakan ang talem at sinipa ang kamay ng kalaban. Natanggal ang maskara niya at naputol ang daliri, pero sinuntok niya ang kalaban. Na-round kick at inapakan ang ulo sa lupa, kaya napitpit ang mukha ng kalaban. Marami namang binugbog si Adam pero marami pa ring kalaban. Isa namang skilled warrior ang pumigil kina Kaneda at Cosmo. Kaya na-excite si Cosmo na tumayo para lumaban. Winasiwas ng kalaban ang espada, pero nakikita ito ni Cosmo na umiilag-ilag. Binuksan ni Haruo ang pinto at inakala ni Yamashita na ayos na. Pero nasaksak ang taba at dumating ang isang extra. Sinabi nito kay Yamashita na tumakbo sila kasama ni Oma. Nang sa ganoon ay makasurvive si Oma. Hindi ito mula sa mga tao ni Katsumasa. Biglang umupo si Oma na nagising.
At dahil nakakagalaw na ulit si Oma ay naisip ng killer na patayin na nito si Yamashita dahil wala na itong gamit sa kanya. Tinusok niya ng espada ang matanda pero sinangga ito ni Oma gamit ang kamao. Tumayo si Oma at mabilis na nilapitan ng killer para sa malapitang suntok. Pero umatras ito bigla at tinawag si Oma na Vessel of the Tiger. Order sa kanya ng boss na dalhin ito. Kaya biglang nag-iba ang hitsura ng kalaban gamit ang teknik na possessed by a god. Napagtanto ni Oma na mula ito sa grupo na The Bugs kaya pina-atras niya si Yamashita. Naalala ni Oma ang hirap nito sa training kay Nico sa gubat. Kumakain siya ng mga insekto para makasurvive. Napapatanong din siya kung bakit hindi pinatanggal ni Nico ang weight sa katawan niya. At alam niyang hindi niya ito matatalo. Pero bigla siyang nagkaroon ng idea. Nang maglaban silang muli ay nagawa niyang makadirect hit kay Nico. Kaya pinatanggal ni Nico ang kanilang mga weights para sa final exam ni Nico, kung pwede bang matutunan ni Oma ang Nico style. Kahit durog ang katawan ay nagawa pa rin ni Oma na masabayan ang pag-atake ni Nico sa kanya. Nagawa na niyang mailagan at masangga ang mga suntok nito. At maging ang 5 senses niya ay nagagamit niya ng lubos para makita ang paligid. Kaya nang gamitin ni Nico ang isang attack technique nito ay, sinira ni Oma ang braso niya. Bumalik sa kasalukuyan kung saan sa isang iglap ay natalo ni Oma ang kalaban. Natulad daw sa isang bata kahit na naka-full power ito. Kaya napapatanong pang lalo si Yamashita kung ano ang magagawa ni Oma. Sa kinaroroonan naman ni Kitahara ay sinabi ni Katsumasa na pasasabugin na niya ang stadium. Pero nang pindutin niya ang detonator ay walang sumabog. Kaya napatanong siyang lumapit kina Kitahara. Bigla siyang nilock ni Hassad. Ito pala ang double agent na naglabas ng kanilang plano. At ang tunay nitong employer ay walang iba kundi si Nogi. Dahil niligtas siya nito nang maitapon siya palabas ng barko. Kaya mas lalong nasaktan ang ego ni Katsumasa lalo na nang pagtawanan siya ni Kitahara. Dahil sa bagsak na pag-aalsa ay umalis na rin ang kalaban ni Cosmo. Samantala ay pinagpapatay ni Saisho ang umatake sa kanila dahil nga feeling niya ay siya si Batman. Pagkatapos ng gulo ay nag-usap sina Eryo at Kitahara tungkol sa grupo na The Bug. Isa itong sindikato sa Asia na gustong kunin ng Kengan. Nalaman din nilang target ng mga ito si Oma, kaya napatanong sila kung sino ang bida. Pagkatapos kumain ay nakita ni Oma si Nogi, pero hindi na ito magagalitin na tulad ng dati at napansin nito ni Kaide. Dumating si Yamashita at sinabi kay Oma na aatras na ang Yamashita Corporation sa laban. Pero ngumiti lang si Oma saka naglakad paalis. Ngunit sa daan ay bigla siyang nagsuka ng dugo. Hindi na siya nakakaramdam ng sakit, at may 3 match pa siya na kailangang maipanalo. Saka natapos ang series.